Legacy in Disguise. Kabanata 14. Isa-isang nag-abot ng regalo ang mga kaklase. Kinuha rin ni Adrian Laurent ang isang sinaunang painting na binili niya at lumapit sa harap ni Ivan Blanc. Binabati kita, Ivan. Isang munting regalo ito mula sa akin at kay Elise Rousseau, aniya. Ngumiti rin si Elise. Congrats, Ivan. At congrats din sa napakaraming pera. Salamat, salamat, mabilis na tugon ni Ivan. Pagkatapos ay bahagya siyang yumuko, inilapit ang bibig sa tainga ni Adrian at pabulong na sinabing may ngiti, mukhang malapit kayo ng asawa mo ha, hindi tulad ng tsismis sa labas. Kailan niyo ako bibigyan ng inaanak? Namula si Elise nang marinig ang bulungan. Napangiti si Adrian at sinagot, huwag kang merits. Kapag dumating na ang tamang panahon, ikaw ang unang makakaalam. Pero syempre, dapat may panghanda ka. Tama. Tumanggo-tango si Ivan. Babalutin ko agad sa malaking pulang sobra. Biglang lumapit ang isang babaeng may makapal na make-up at payak ang itsura. Ivan, sino ang dalawang to? Ito ang matalik kong kaibigan mula kolehiyo, si Adrian. At ito naman si Elise, dati naming school crush, at ngayon, asawa na niya. Pagkatapos ipakilala ng mayabang na si Ivan, sabay pakilala sa babaeng nasa tabi niya. Ito naman ang fiancé ko, si Chloe Belfoyle. Ha! Siya ba yung kumakain ng mga tira-tira? Napatigil si Chloe, agad na pagtantong nadulas siya, kaya mabilis na ngumiti at bumawi. Ay joke lang. Lagi kang ikinukwento ni Ivan, magaling daw talaga kayo, at mahusay ka pa. Nagkibit balikat si Adrian, kunwaring walang narinig. Inabot niya ang painting kay Chloe Belfoyle. Maliit na regalo lang namin ito. Ngumiti si Chloe. Ay sobra-sobra nang ang pagpunta niyo rito, may regalo pa. Gayunman, mabilis pa rin niyang tinanggap ang kahon. Sigurado akong abala ang bagong kasal, ani Adrian. Maghahanap muna kami ng mauupuan. Sige, tugon ni Ivan. Pasensya na, Adrian, at sa dami ng kaklase, kailangan kong makipagkamay pa. Pagkatalikod ni na Adrian at Elise, agad binuksan ni Chloe Belfoyle ang kahon. Nakita niyang may scroll sa loob at napakunot ang noo. Ano bang binigay ng kaklase mong yan? Scroll na painting, hindi mo ba kita? Sagot ni Ivan. Ew. Napailing si Chloe, kagatlabi habang binubuksan ang scroll. Luma, sirang-sira, parang galing ukay-ukay. Baka worth 200 lang to. Tumigas ang mukha ni Ivan. Bakit mo ba iniintindi ang presyo? Regalo yan mula sa kaibigan, simbolo ng pagkakaibigan. Napailing si Chloe. Kaya nga sinasabi ko sa'yo, sa susunod, layuan mo na yung mga ganyang kaklase. Parang dagdag lang sila sa gastos. Hindi sulit pa kainin. Biglang dumilim ang mukha ni Ivan. Chloe, ganyan ka ba? Mata pobre. Napasigaw si Chloe. Excuse me. Mata pobre ako. Kung mata pobre nga ako, hahanapin ko ba ang isang katulad mo? Huwag mong kalimutan, papa ko ang nagpondo ng karamihan sa hotel na to. Napakamot sa ulo si Ivan. Halatang naipit pero piniling manahimik. Dumating naman si Theo Lemoyne, na ngayon tila naka-recover na mula sa aksidente. Maangas siyang naglakad papalapit. Diretso niyang iniabot ang isang makapal na pulang sobra. Ivan, hindi ko alam kung anong ireregalo ko sa'yo sa opening ng restaurant mo, kaya ito na lang, isang malaking pulang sobra. Mabilis na kinuha ni Chloe ang sobra at ngumiti. Ramdam niya ang kapal ng pera sa loob, malamang ay tig -10,000, kaya sabik siyang nagsabi, ay, maraming salamat. Ngumiti si Theo, saka nagtanong, nagbigay din ba ng regalo si Adrian kanina? At ano yun? Napairap si Chloe. Ewan. Parang painting na nabili sa bangkita. Siguro mga 200 lang ang halaga. Ngumisi si Theo, na parang may alam na hindi alam ni Chloe. Tahimik na nakaupo si Adrian sa gilid ng mesa, kasama sina Elise at Celine. Kalmado ang anyo niya, pero alerto ang mga mata. Maya-maya, dumating si Theo. Palabas ang kumpiyansa sa bawat hakbang. Umupo ito sa tabi ni Celine, sabay ngiti. Celine, panimula niya, may bahid ng pakikipagkaibigan sa tono, narinig ko, nagtrabaho ka raw sa Alter Group sa Nanjing City. Tumanggo si Celine, mahinahon ang sagot. Oo, kakapasok ko lang doon. Napangisi si Theo. Aba, swak na swak. Kasi ang papa ko, Deputy General Manager ng isang department sa Alter. Saktong pababantayan ko siya sa'yo. Nagtinginan ng mga tao sa paligid, at maya-maya, sunod-sunod na ang bulungan at hiyawan. Brother Theo, seryoso. Papa mo ang Deputy General Manager.
Oo naman. Tumango si Theo, proud na proud. Na-promote siya last year pa. Napabilib ang isa. E di ilang milyon ang sweldoon. Grabe, kaya pala ang yaman ng pamilya mo. Tumawa si Theo, pero mayabang ang dating. Maliit lang ang sweldo. Ang papa ko kasi, may kapangyarihan. May ibang kita pa sa mga proyekto. Ngayon nga, may hotel project sila. Sa proyektong yun lang, baka kumita siya ng higit 10, baka umabot pa sa 20 milyon. Napabuntong hininga ang isa. Ang swerte naman. Biglang sumabat ang isang estudyante, halos nanginginig sa excitement. Brother Theo, baka pwedeng tulungan mo ako. Nag-apply na ako ilang beses sa Alter, pero wala pa ring tawag. Pwede bang i-recommend mo ako sa papa mo? Tumango si Theo, parang hari sa gitna ng mga tagahanga. Sige, send mo lang sa WeChat. Kakausapin ko siya. Tahimik si Adrian. Pero sa loob-loob niya, may bumangon na inis. Ah, ganon. So executive na pala ang papa ni Theo. Kagatlabi siyang napatingin kay Elise, nakalmado lang, parang wala sa eksena. Mukhang kailangan kong i-text si Danica mamaya. At tanggalin ang pesting yun sa Alter. Kaya't nagpanggap siyang inosente at nagtanong, Theo, kung ganon, napakalakas pala ng papa mo sa Alter, ba't hindi kanya pinasok doon? Napangiwi si Theo, pero agad niyang inayos ang ekspresyon at tumawa ng mapait. Alam mo, Adrian, pag pumasok ako sa Alter, laging may masasabi ang mga tao. Anak ng ganito, anak ng ganyan. Ayoko ng ganon. Kaya pinili kong gumawa ng sarili kong landas. Lumalim ang boses niya, dumagdag ang kumpiyansa. Nagtayo ako ng sariling kumpanya, building materials. Tapos, direkta akong kumukuha ng orders mula sa Alter gamit ang koneksyon ni Papa. Napahanga ang iba. Kaya pala ang lakas mo, Brother Theo. Tango ni Theo. Sa totoo lang, sa loob lang ng isang taon, baka milyon-milyon na ang mapasok sa account ko. Pagkasabi niyon, sinadya niyang tumingin kay Adrian, bakas ang pang-iinsulto sa mga mata. Ikaw naman, Adrian. Anong ginagawa mo ngayon? Wala ka bang career, house husband full-time, ka na lang ba? Natawa ang lahat. Hindi dahil nakakatawa. Kundi dahil awkward. Pilit. Pero si Theo, todo ang ngisi. Pero kalmado lang si Adrian. Tumitig kay Theo, saka malumanay na sumagot, ay oo, abala ako sa paglalaba, pagluluto, paghahatid sa asawa ko, at pagmamasahe sa likod niya gabi-gabi. Hindi madali ang role ko. Biglang natahimik ang paligid. Parang may humawak sa leeg ng hangin. Si Theo, napaatras ng bahagya. Galit na galit sa loob, pero pinipigilan. Putya, ang kapal talaga ng mukha ng lalaking to. Ningiti-ngiti pa si Adrian na para bang wala lang, samantalang ang lahat ay shock. Adrian, ani Theo, pilit ang ngisi, hindi ko akalain. Kaya mong kumain ng tira-tira. Tiningnan siya ni Adrian, diretso. Bakit hindi? Hindi ko naman ninakaw. Lalong hindi ko kinidnap. Eh di bakit ako mahihiya? Tahimik ang lahat, literal na napipi. Nakakita na sila ng makakapal ang mukha. Pero ngayon lang sila nakakita ng ganito. At sa kabila ng lahat, inggit ang nangingibabaw. Dahil si Elise na parang lumulutang sa ganda, nasa tabi lang ni Adrian. Walang sino man sa kanila ang hindi nang arap na makasama ang gaya niya. Inggit, selos, galit. Pinipilit nilang itago, pero malinaw na malinaw sa mga mata nila. Si Theo, natameme, na-choke, pre. At sa sandaling yun, parang sinadya ng langit na ihiwalay ang eksena, pumasok si Chloe Belfoyle sa entablado. Nakangiti siya, elegante, confident. Maraming salamat po sa lahat ng mga Reg Along na tanggap namin ni Ivan ngayong araw. Para po sa transparency at bilang pasasalamat, ipopost namin ang detalye ng mga regalo. Maraming salamat ulit. Ngayong araw kasi ang opening ceremony. Kaya bawat regalo, bawat salita, bawat galaw. May bigat. At sa isang sulok ng mesa, nakaupo si Adrian, tahimik, pero hindi kailanman talo. Sa simula, ayaw talagang makisali ni Ivan. Pero anong magagawa niya? Wala naman siyang sapat na boses sa mga ganitong usapan. Kaya pinili na lang niyang manahimik habang si Chloe ang humawak ng lahat. Hindi na rin nagulat ang karamihan sa mga kaklase. Sa mundong ito, palakasan talaga ng yabang at pasikatin. May mga pagkakataong masusukat mo ang tagumpay ng isang tao sa halaga ng Reg Along dala niya.
Isa itong walang salitang paligsahan kung sino ang may pinakamaraming naiipon o pinakamaraming napapahanga. At nagsimula na nga ang listahan. Maraming salamat kay Jana Jones sa 1,000 pisong pulang sobra. Salamat kay Theo sa pares ng gintong bar. Salamat kay Rani Chu sa Jade Brave. Salamat muli kay Theo sa 10,000 pulang sobra. Bawat banggit ng pangalan, bawat regalo, ay parang kutsilyong dumadaos-dos sa kalooban ng mga hindi makasabay. Pero ang pagputok ng 10K red envelope ni Theo. Isa iyong pagsabog. Isang pasabog. Grabe, bulong ng isa. Ang lakas ni Theo, sabi ng iba. Nakangisi si Theo habang tumatanggap ng mga papuri, para bang siya ang hari ng gabi. Sa bawat hakbang, para siyang umaakyat sa trono ng kasikatan. Pero bigla, isang kakaibang anunsyo ang pamunit sa ingay. Salamat kina Adrian at Elisa, sinaunang painting. Tahimik. Isang segundo ng katahimikan, at sumabog ang tawanan. Sinaunang painting. Sabay-sabay ang reaksyon. Seryoso. May ilang napapailing. Ang iba, walang takot na nambastos ng ngiti. Ang tipid naman. Sigaw ng isa. Nagbukas ng hotel si Ivan, si Jana nagbigay ng 1,000, tapos sinaunang painting lang ang ambag nyo. Dagdag pa ng isa. Hindi rin nagpahuli si Theo. Adrian, kaya mong bumili ng BMW 520 at i-modify pa. Pero sa akin, ganyang, kalat ang regalo mo. Ngumiti si Adrian. Hindi mapagmataas, hindi rin nakayuko. Isang tipid na ngiti lang. Hindi mo pa alam ang pinanggalingan nito. Kaya wag kang basta manghusga. Lumapit si Theo, puno ng yabang. Magkano ba yan? 100. 80. Tumitig si Adrian. Mas mahal pa yan kaysa sa lahat ng Reg Along naririto. Tahimik ulit. Pero hindi nagtagal, sumabog na naman ang tawanan. Hahaha. Grabe ka Adrian. Hirit ni Theo. Ikaw na. Nilumpasan mo pa yung mga motivational speaker. Ganyan ka magyabang. Ngumiti lang si Adrian. Sinabi mong mas mababa pa. Mas lumakas ang tawanan. Ang iba'y halos mapaluhan na sa tawa. Sa kanilang paningin, si Adrian ay isang palaisipan na sira ang logic. Mayabang na, ilusyonado pa. Ngunit sa entablado, si Chloe, na kanina pa nakataas ang kilay, ay halatang nenas at napahiya. Mr. Adrian, mahinahon ngunit may diin ang tanong niya, kanino pong pintor galing ang painting? Talaga bang umaabot yan ng ganong halaga? Isang pintor mula sa dinastiyang Qing. Hindi sikat, pero bihira ang gawa niya, sagot ni Adrian, ng mahinahon. Napangiti si Chloe, ngayon ay tila nahanap ang pagkakataon para ipahiya siya. Sakto. Ang papa ko, si Carlos Belfoyle, ay isa sa mga pinakamagaling na eksperto sa bansa pagdating sa cultural relics. Baka narinig mo na ang pangalan niya. Napamulagat si Celine. Carlos. Yung nasa State TV. Yung tinitingala sa buong bansa. Siya ang papa mo, Chloe. Ngumiti si Chloe, may halong pagmamataas. Oo, siya nga. Nasa taas siya ngayon. Tawagin ko kaya siya para siya mismo ang magpahalaga sa painting. Tumayo si Theo, ngumiti ng malawak, at buong yabang na nagsalita, sige. Tawagin mo siya. At kung mapatunayan niyang mas mahal pa ang pintura ni Adrian kaysa sa lahat ng Reg Along narito, ako mismo ang kakain sa ibabaw ng mesa. Isang katahimikan ang sumunod bago muling nag-ingay ang buong klase. Nang marinig ng lahat na ang papa ni Chloe ay isang kilalang tagapagsuri ng mga kultural na labi, sabay-sabay na nag-iba ang ihip ng hangin sa buong silid. Nagpalitan ng tingin ang mga kaklase, at ang dating panlalait kay Adrian ay napalitan ng masalimuot na halong paghamak at awa. Patay, bulong ng isa. Kawawa naman si Adrian. Nagpanggap sa maling pagkakataon, sabi ng isa pa, sabay tawa ng pilit. Sa gitna ng tensyon, napayuko si Elise, pilit itinatago ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Yumuko siya kay Adrian at pabulong na nagsabi, Adrian, ang daming nakatingin. Huwag mo nang ituloy. Ayokong mapahiya ka. Nang dumating sila, sinabi ni Adrian na bumili siya ng painting, tila hindi mahalaga, simpleng dekorasyon lang. Pero ngayon, buong tapang niyang sinabing ito'y nagkakahalaga ng 10,000. Naramdaman ni Elise ang malamig na pawis sa kanyang batok. Bakit mo ginagawa to? Tanong ng puso niya, habang ang lobby niya'y nanatiling tikom. Ngunit tila walang takot si Adrian. Kung hindi kayo naniniwala, ipaubayan natin sa mga profesional, aniya, puno ng kumpiyansa ang tinig. Tumalikod siya, at muling humarap sa lahat, at huwag niyong kalimutan, hindi pa rin nagsisisi si Theo.
Tignan nyo. Nagmumura na naman. Sumanghel si Theo, bumalik ang kanyang angas matapos mapahiya sa karera. Adrian, gago ka talaga. Ikaw ang dahilan kung bakit ako napahiya kanina. Sige, tatanggapin ko ang hamon. Kung ang painting mo ay talagang nagkakahalaga ng 10,000, kakain ako sa ibabaw ng mesa sa harap ng lahat. Napatingin ang lahat sa kanila, para bang bigla silang nasa entablado ng isang drama. At kung hindi, sambat niya. Ngumiti si Adrian. Kung hindi ito totoo, ako mismo ang kakain sa ibabaw ng mesa. Sa sandaling iyon, napanganga si Elise. Adrian. Bulalas niya sa isip. Ano bang ginagawa mo? Gusto niya siyang pigilan, ngunit hindi niya magawang kumilos. Sa kanyang likod, si Celine ay tahimik lang, pero kitang-kita sa mga mata niya ang gulat at paghanga. Sino ba talaga itong Adrian na to? Tanong ni Celine sa sarili. Naalala niya ang eksena sa Classic Mansion kung paanong yumuko sa kanya si Dante, isang kilalang personalidad. May itinatago si Adrian, sigurado siya roon. Samantala, sabik na sabik si Theo. Pakiramdam niya, ito na ang sandaling makakabawi siya. Lahat kayo, magpatotoo ha. Chloe, tawagin mo na ang papa mo. Walang kagatol-gatol na tumawag si Chloe. Papa, bumaba ka muna. May painting dito na gusto naming ipatingin sa'yo. Habang nakatingin kay Adrian, napangisi siya ng may paghamak. Tignan lang natin kung makakapalag ka pa pagkatapos nito. Ilang sandali pa, mula sa hagdan ng ikalawang palapag, bumaba ang isang matandang lalaking matikas ang tindig. Siya si Carlos, isang kilalang personalidad sa Nanjang, dalubhasa sa pagsusuri ng mga anti-gong sining. Ngayon ay araw ng pagbubukas ng restoran ng anak niyang si Chloe at ng kanyang manugang. Ngunit nang marinig niyang may painting na kailangang suriin, agad siyang bumaba, dala ang propesyonal na poster ng isang veteranong eksperto. Pag-akyat niya sa entablado, agad na inabot ni Chloe ang kahon ng regalo. Papa, tignan mo nga ito. May nagsasabing nagkakahalaga raw yan ng 10,000. Halata ang panlalait sa boses niya, sabay tingin kay Adrian mula ulo hanggang paa. 10,000. Sok! Baka piso lang yan. Bulong ng isang kaklase. Kinuha ni Carlos ang kahon, at dahan-daang binuksan ang scroll. Habang unti-unting inilalatag ang painting, umalangaw-ngaw ang mga patotsyade ng mga kaklase. Yan na yun. Ang kupas. Mukha pang ang luma at kalat lang. Baka mas mahal pa yung kahon kaysa sa painting. Tahimik si Adrian. Matatag ang tindig, tila ba alam niya ang kasagutan bago pa ito ibulalas. Maingat na pinagmasdan ni Carlos ang painting. Kumunat ang noo niya sa simula, sabay yumuko para suriin ang bawat detalye. Lahat ay nanahimik. Tila huminto ang oras. Lumipas ang ilang minuto. Napatango si Carlos, at saka ngumiti. Sino ang may-ari ng painting na ito? Tanong niya sa tono ng paghanga. Yes, Dad? Sagot ni Chloe, bahagyang nakangiti. Magkaibigan pa rin sila mula pa noong kolehiyo. Habang sinasabi niya ito, hindi na iwasan ni Chloe na balikan ang alaala, kung gaano kasaya noon sina Ivan at Adrian. Kaya naman, nang makita niyang naglakas loob pa si Adrian na magbigay ng regalo na inakala nilang simpleng bagay lang, lalo siyang nenas. Sok! Tapang din itong si Adrian. At ngayon, gusto pang ipahiya ng papa ko sa harap ng lahat. Ngunit sa hindi inaasahang pangyayari, humugot ng malalim na buntong hininga si Carlos. Mukhang totoo ngang magkaibigan sila ni Ivan, aniya, mabigat ang tono. Pero kahit pa, bihira sa magkaibigan ang magbigay ng ganito kamahal na regalo. Isang napakabigat na katahimikan ang bumalot sa buong paligid. Nagkatinginan ang lahat, halatang gulat na gulat. Mahalaga. Itong parang kalat na painting. Tahimik na napamura si Theo sa isip. Putya. Kung gusto ko lang, bibili ako ng mga peking bulaklak sa Antique Street, tapunan ng konting ihi para magmukhang antique. Mas magmumukhang totoo pa kaysa dito. Pero bago pa siya makapagsalita, seryoso ng winika ni Carlos, ito ay isang tunay na obra mula sa Qing Dynasty, gawa ng pintor na si Henry Chenet. Bagamat hindi siya kasing tanyag ng iba, kabilang siya sa 8 eccentrics of Yangzhou. Bawat salita ni Carlos ay parang bomba na sumabog sa mga tenga ng lahat. At hindi pa doon natapos, idinugtong pa niya, sa kasalukuyang merkado, tinatayang nasa 200,000 piso ang halaga ng painting na ito. 200,000. Halos pasiga na bulalas ni Chloe, hindi makapaniwala. Parang tinamaan ng kidlat si Ivan. Natulala siya. Hindi makapagsalita. Grabe. Adrian, bakit?
Bakit mo ako binigyan ng isang bagay na ganito kahalaga? Adrian, halos nanginginig ang boses ni Ivan, sobra naman ito. Hindi ko matatanggap ito ng basta-basta. Ngunit kalmado lang si Adrian, isang ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Ivan, galing ito sa puso. Hindi sukatan ng presyo kung ang isang bagay ay may halaga sa pagkakaibigan. Naantig si Ivan. Ramdam niya mula sa bawat salita ni Adrian ang tapat na damdamin. Ganito pala ako kahalaga sa kanya. Si Theo naman, halos mawasak ang mukha sa inis. Anong klaseng kamalasan ito? Yung tinawag kong basura, worth 200,000 pala. Putya, para akong sinampal sa mukha. Maging ang mga estudyante, napasinghap. Sa isang iglap, nag-iba ang tingin nila kay Adrian, mula sa pagiging ordinaryong kaklase, bigla siyang naging parang isang Diyos na bumaba sa lupa. Grabe! Sino ang nagbibigay ng 200,000 painting na parang candy lang? Habang sila'y nababalot ng inggit at paghanga, si Chloe naman ay halos hindi makapaniwala. Ang pagtingin niya kay Adrian, na dati may halong pagdududa, ngayon ay puno na ng paghanga at ibang klaseng tibok sa puso. Diyos ko, ang kaklase ni Ivan. Hindi lang pala mabait, mayaman pa. Napansin ito ni Chloe mismo, parang may bituin na ang mga mata niya habang pinagmamasdan si Adrian. Hindi rin nakatiis si Elise, agad siyang lumapit at nagtanong, Adrian, seryoso ka? Magkano mo talaga binili ang painting na ito? Ngumiti si Adrian, isang ngiti na parang kayang tunawin ang nyebe sa gitna ng taglamig. Hindi naman ganon kamahal, to be honest. Kakilala ko kasi ang nagbenta. Nakuha niya rin ito sa auction at ibinigay sa akin ng murang halaga. Napaawang ang bibig ni Elise. Ha! Ang worth 200,000, nakuha mo ng mura. Parang fairy tale naman yan. Hindi alintana ni Adrian ang pagtataka ng lahat. Malamig pero magaan ang tono niya, maraming tao ang hindi seryoso sa pera. Kung pera lang ang iniisip ko, hindi ko ibibigay ang painting na ito kay Ivan. Tahimik ang lahat. Hindi na nila alam kung paghanga o pagkainggit ang nangingibabaw. Tumango si Elise, may bahid ng pagsang-ayon. Tama siya. Hindi pera ang sukatan ng totoong relasyon. Hindi man sobrang yaman ang lalaki sa paningin ng iba, pero ang tapang at puso niya, kakaiba. Sa sandaling iyon, tumayo si Adrian. Dahan-dahan siyang lumapit kay Theo, ang mga matay malamig at puno ng panunuya. Sa harap ng lahat, may mapanuksong ngiti siyang ibinato kay Theo, at malumanay ngunit matalim ang tanong, Mr. Theo, gusto mo bang diretsuhin na ang pagkain sa ibabaw ng mesa, o gusto mo munang hiwain ko para sa'yo gamit ang kutsilyo? Boom! Parang may bomba na sumabog sa gitna ng silid. Namula si Theo sa kahihiyan. Hindi makatingin ng diretso kay Adrian. Ramdam niya ang bawat matang nakatingin sa kanya, may mga humahalaklak, may mga nakangiti ng lihim, lahat sila'y nanunood ng kanyang pagkakahiya. Sa isang iglap, si Adrian, ang tinawag nilang, ordinaryo, kanina, ang naging tunay na bida sa gabing iyon. Abangan ang mga susunod pang kabanata ng Legacy in Disguise.